Aalisin na sana ni Beerus ang saya na nakatayo sa malapit. Ngunit hinawakan ni Goku ang kanyang braso at sinabing, "Natatakot ako na kailanganin kitang alisin Mr. Beerus, hindi ako papayag na saktan mo ang sinuman sa aking lahi. Dati, hindi ko sila maprotektahan mula sa mga nilalang na katulad mo, ngunit ngayon ay nasa kanila na ako at poprotektahan ko sila ng aking buhay, hinding-hindi ako papayag na saktan sila ng sinuman." Inalis ni Beerus ang mga kamay ni Goku at natatawang sabi ni Beerus, "Ha ha ha, gusto ko ang determinasyon mo bata, tingnan mo na mayroon kang lakas ng loob, hindi lahat ay nangangahas na humarap sa isang God of Destruction. Karamihan sa mga tao ay kadalasang natatakot sa akin ngunit tila hindi mo alam ang salitang iyon, sa palagay ko kailangan kong ipaunawa sa iyo ang kahulugan ng salitang takot. Masyadong masama, kailangan kong harapin ang isang bata, patawad, nakikita kong wala ka sa kaisipan gaya ng kaedad mo. Simple lang yan Mr. Beerus, gaya ng sinabi ko sa iyo noon, isinilang akong muli at maliwanag na hindi ako bata bago ako namatay, matanda na ako at nagkaroon pa ako ng anak. Ipinagpapatuloy mo pa rin ang kahangalan na yan, ginugulo mo lang ako, sabi ni Beerus. Seryosong sabi ni Whis, Mr. Beerus, kahit papaano mukhang tama siya, medyo nahukay ko na ang mga alaala niya. At napagmasdan ko na sa kanyang memorya ay mayroong impormasyon na ngayon ay hindi pa umiiral, mga alaala na tila mula sa ibang dimensyon. Kung saan tila napagmamasdan niya ang kanyang sarili bilang isang may sapat na gulang, ang lahat ay lubhang nakalilito, ngunit napagtanto ko na hindi siya kabilang sa panahon na ito. Nakikita ko, may katotohanan ang sinabi ng sayan na iyon, kung gayon, iyan ay isang bagay na aking iimbestigahan mamaya. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Ang tanging alam ko lang ay siya ang God Saiyan na hinahanap ko, at gusto ko siyang labanan, ngayon ay papatayin ko na lang siya. At ibibigay ko sa planetang ito ang tadhana na palagi nitong kinakailangan, ang lahi na ito ay nagpapataw lamang ng panganib sa mga universe. Sinasalakay nila ang mga planeta nang walang pakialam sa buhay ng mga sinasakop nila, ako lang ang may karapatang wakasan ang mga buhay na iyon kung gusto ko, hindi ko hiniling na tulungan nila ako sa gawaing iyon. Si Bardock matapos makinig sa mga salitang ito na may napakaseryosong ekspresyon, na sinabi, "Kakarot, hinihiling ko lang na tapusin mo ang bastos na ito. Huwag maawa sa kanya, kahit nakilala mo siya noon pa, tandaan na walang awa niyang pinadala si Frieza para sirain ang planetang ito. Alam ko ama, sisiguraduhin kong ibibigay ko ang lahat para patayin siya." Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Whis sa mga Saiyan na pinakamahusay na lumayo sa lugar ng labanan dahil maaari silang masugatan o mamatay. Sumunod ang mga Saiyan dahil batid nila ang napakalaking kapangyarihan ng dalawang iyon. Magsisimulang pagpawisan si Haring Vegeta habang nasasaksihan niya ang nakakatakot na kapangyarihan ni Beerus. Leche, medyo imposible para sa batang iyon na lumaban sa God of Destruction Beerus, gaano man siya kalakas. Nasa ibang liga na siya, ganap na wala sa ating imahinasyon, natalo kami. Nakikita ni Whis ang nababagabag na mukha ng hari at sinabi, "Ano ba Haring Vegeta, hindi ka ba nagtitiwala sa iyong mandirigma? Sa pagkakaalam ko, siya ay isang karapat-dapat na kalaban ni Mr. Beerus." Iniyuko lamang ng hari ang kanyang ulo. Si Goku sa sandaling iyon ay tumindig at sinabi ni Beerus, "Kawili-wili, sa aking nakikita, gusto mo nang lumaban, gusto mo talagang paikliin ang iyong buhay, perpekto." Tiningnan siya ni Goku sa mga mata nang walang sinasabi at agad siyang inatake, nagawa niyang tamaan ng suntok si Beerus. Isang mabilis at mabisang suntok, nakakagulat na bata. Medyo nagulat na sinabi ni Whis, "Hindi ka panipaniwala, siya ang kauna-unahang mortal na nakapagpatama ng gayong suntok kay Mr. Beerus." Pinihit ni Beerus ang kanyang ulo at sinubukan siyang suntukin sa tiyan. Ngunit nailagan ito ni Goku sa pamamagitan ng pagtalon na magiging dahilan upang malantad ang mukha ni Beerus. At sinamantala ni Goku ang pagkakataon na sipain siya na magpapalipad sa kanya ng ilang metro ang layo. Dumating sina Raditz at Vegeta sa pinangyarihan para saksihan ang nangyayari. Napagtanto na patay na si King Cold at nakita nila ang God of Destruction. Sa sandaling iyon, bumangon si Beerus matapos tamaan ng sipa ni Goku diretso sa mukha.
Aaminin ko masakit talaga. Buong bilis na lumapit si Biros patungo sa Saiyan, binigyan siya ng maraming suntok, ngunit patuloy silang iniiwasan ni Goku. Hindi ko kaya, inilalagay ng batang iyon sa problema ang God of Destruction Biros, hindi pwede. Si Goku gamit ang kanyang buntot ay susubukang salakayin ang leeg ni Biros para ma-neutralize siya habang binubugbog siya. Tama na, nakikita ko na malakas ka, gusto kong gamitin ang higit sa 2% ng aking kapangyarihan. Teka, sabi mo 2% lang ng kapangyarihan mo ang ginagamit mo, hindi pwede, kaya hindi mo inilabas ang lahat. Nakakayamot. Si Biro sa sandaling iyon ay lalo pang nadagdagan ang kanyang kapangyarihan at mabilis na hinawakan ang ulo ni Goku at ibinagsak ito sa lupa. Leche, hindi ko napigilan, sobrang bilis na ngayon. Tama na ang laro Saiyan, sa totoo lang, mas nagpigil ako nung nakita kitang bata pa, binigyan pa nga kita ng kasiyahan sa pag-atake sa akin, ramdam mo iyon, hindi ito magagawa ng sinuman. Hinawakan ni Biras ang buntot ni Goku, paulit-ulit siyang sinimulang atakihin sa lupa, ngunit kinagat ni Goku ang buntot ni Biras, dahilan para bumitaw siya. Leche na bata, Mandaraya. Ito ay isang labanan sa kamatayan, kahit ano Mr. Biras at ako ay lalaban din ng totoo. Maglalaban sina Goku at Biras na nagiging sanhi ng panginginig ng buong planeta dahil sa mga mapanirang alon na nabuo sa bawat suntok nila. Gumawa si Whis ng isang uri ng harang sa lugar upang maiwasan ang pagkalat ng pinsala mula sa labanan at magdulot ng napipintong pagkawasak sa planeta. Dumating si Jane at nakita ang kanyang anak na paulit-ulit na binubugbog ni Mr. Biros na nagpaiyak sa kanya, hindi ko ito kayang panoorin, mangyaring itigil ang laban. Manahimik ka Jane, huwag kang makialam, hayaang ipakita ng ating anak kung ano ang kanyang kaya. Huwag mo na lang isipin na makialam kung hindi niya kaya, pagkatapos ay umalis. Ipinikit ni Jane ang kanyang mga mata upang hindi makita kung ano ang nangyayari. Samantala sa laban, may ipapakita ko sa iyo na mas maganda Mr. Biros, isa pang mas makapangyarihang pagbabagong anyo. Si Goku sa sandaling iyon ay naging Super Saiyan Blue God na pinalibutan ng asol na aura ang kanyang buong katawan. Ito ang aking master transformation ng Super Saiyan God state. Nataranta ang lahat sa lugar, walang nakakaintindi kung ano ang pagbabagong anyong iyon, halos hindi nila alam ang sistema ng Super Saiyan at ang God Saiyan, hindi sila makapaniwala na maaaring magkaroon pa ng higit na kapangyarihan si Goku. Alam kong maaari itong maging isang sorpresa sa lahat ng mga Saiyan sa ngayon, ngunit ito ay para sa iyo upang makita ang potensyal na mayroon ang Saiyan, hindi kami tumitigil sa pagtaas ng aming mga kapangyarihan. Wala kaming limitasyon, ito ang dahilan kung bakit tayo mga Saiyan, bukod sa pagiging isang mandirigma, hindi sumusuko. Sa sandaling iyon, lahat ng Saiyan sa planeta na nakasaksi sa laban na ito, ay lumuhod bilang paggalang sa batang Saiyan. Medyo nagulat na sabi ni Biros, kahangahangang bata, umabot ka sa antas na hindi ko akalain na haharapin ko. Kung gayon masyadong masama, ang laban na ito ang magtatakda ng kamatayan mo Mr. Biros, gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Samantala sa palasyo ni Zeno Sama. Dakilang Zeno Sama, tila kahit na nasa katawan ng isang bata, nagawa niyang gumamit ng mga pagbabagong anyo nang walang anumang problema. Nakapagtataka na kayang tiisin ng kanyang katawan ang ganoong dami ng enerhiya dahil hindi siya handang tiisin ito, maliban kung nasa edad na siya. Maging ang kanyang katawan ay hindi pa ganap na nabuo, iyon ay maaaring maging sanhi ng ilang mga pagkukulang sa isang labanan, una ay dapat nasanay niya ang katawan sa banal na kapangyarihang iyon. Huwag kang mag-alala Daishin-kan, sa anumang kaso alam niya ang kanyang ginagawa, ngunit kung hindi niya gagawin at masira ang kwento, kailangan kong ibalik ang lahat sa dati, isang panahon kung saan namatay na siya. Ngunit dakilang Zeno Sama, tandaan na ikaw mismo ang nagbabawal ng mga pagbabago sa oras, hindi pa ba sapat na ginawa mo ito ng isang beses? Nakalimutan mo na ba na ako ang king of everything, ito ay sarili kong mga patakaran, sa makatuwid, maaari kong sirain ang mga ito kung gusto ko, at kung ito ay talagang kinakailangan. Naiintindihan ko na ang God of Destruction na si Biras at ang aking anak na si Whis ay pinatawad sa pagbabagong iyon ng panahon, dahil ito ay para sa higit na kabutihan.
Upang ang kwento ay maganap ayon sa iyong idinidikta, ngunit ang bawat pagbabago sa oras ay lumilikha ng mga timeline na maaaring mga hulugan ng isang malaking problema para sa hinaharap. Dahil ang mga timeline na iyon, sa parehong oras, ay gumagawa din ng iba pang mga timeline na maaaring naiwasan sa simula kung ang kasaysayan ay hindi binago ng mga panahon. At sa tingin mo hindi ko alam iyon, syempre alam ko Daishinkan, alam ko na isa itong malaking pagkakamali, pero sa kasamaang palad, ang mga bagay-bagay ay may posibilidad na mangyari sa ganoong paraan. Magkakaroon pa rin ng mga tao na hindi gumagalang sa mga patakaran at patuloy na makikialam sa oras, at kahit na parusahan ko ang mga ganitong gawain ay patuloy silang mangyayari, wala na talaga akong magagawa tungkol dito. Naiintindihan ko, mabuti, maaari kong ipagpalagay na ang mga bagay ay mananatiling ganoon sa ngayon. Samantala, naglalaban pa rin sina Goku at Beerus, medyo pantay ang laban ng dalawa, parang nakahanap ng balanse ang dalawa sa kanilang kapangyarihan, bagamat ang harang na nilikha ni Whis ay hindi makayanan ang gayong enerhiya, kaya nagsimula na itong mabitak. Si Goku ay nagsimulang makaramdam ng sakit sa kanyang dibdib na bumagsak sa kanyang mga tuhod sa lupa. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ako makahinga, nakaramdam ako ng matinding kaba sa dibdib, parang hindi ako makagalaw, pero anong nangyayari? Nakita ito ni Whis at sinabing, tila hindi kinaya ng kanyang katawan. Anong ibig mong sabihin, Whis? Mr. Beerus, ang ibig kong sabihin ay tila hindi kayang suportahan ng kanyang katawan ang kapangyarihang iyon, dahil naabot na niya ang isang banal na puwersa. Naabot niya ang kapangyarihan ng Diyos, nakakaiba dahil parang ilang beses na niya itong ginamit. Walang saysay ngayon na hindi sinusuportahan ng kanyang katawan ang kapangyarihang iyon na mas may katuturan sa pagkakaugnay ng sinabi ng bata. Si Goku sa sandaling iyon ay nagde-transform pabalik at nahulog na sugatan sa lupa. Ano ang mali sa akin? Nakaramdam ako ng sobrang pagod ngunit hindi ko maintindihan, kabisado ko na ang pagbabagong ito, siguradong naiintindihan ko bago pa ito makayanan ng aking katawan. Dahil ang aking kapangyarihan ay umuunlad kasama nito, ang katotohanan na ginamit ko ang aking kapangyarihan ng biglaan at isang bagong katawan ang sanhi nito, leche, hindi ko naisip ang ganoong kahihinatnan. Ano ang problema bata, wala ka ng lakas makipaglaban, hahaha, pero wala pang 20% ng kapangyarihan ko ang ginagamit ko. Kung gayon, ito na yata ang katapusan ng laban gaya ng sinabi ko kanina, tatapusin ko ang trabaho ni Frieza, wawasakin ko ang planetang ito kasama kayong lahat. Sa oras na iyon, naghanda si Beerus ng isang dakilang bola ng enerhiya. Nagsusumamong sabi ng hari, hindi Mr. Beerus, mangyaring huwag gawin ito, nakikiusap ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo, sinusumpa ko, anumang pagkain na gusto mo, ang pinakamasarap na pagkain sa universe. Hindi na ako interesado dyan, King Vegeta, nakuha ko na ang lahat ng gusto ko, oras na para mawala ang planetang ito. Susubukan ni Goku na tumayo upang maiwasan ito, ngunit halos imposible para sa kanya na gumalaw mula sa lupa kahit anong pilit niya, hindi siya makagalaw, halos lahat ng kalamnan niya ay nawasak. Ihahagis na sana ni Beerus ang kanyang mapanirang enerhiya sa planeta upang puksain at wasakin ito. Ngunit biglang, may lalabas sa isang portal at wawasakin ang kanyang enerhiya na sinasabi, "Hello. Ako ay nanggaling sa hinaharap, hindi ko hahayaang sirain muli ang kasaysayan Beerus."